Sobrang init yung panahon. Tamang-tama, hapon na. Pupunta muna kami ng The City of Golden Friendship. Kasama ko yung pamilya ko. Papasyal ko muna yung anak ko, yung pamilya ko para ma-unwind naman. Tsaka meron din kaming titignan. Yung mga, alam nyo na, negosyante kasi tayo eh. So kailangan natin i-follow up yung mga shipment dun sa mga binibenta natin. Okay, see you CDO. Andyan na kami. Okay, we're here in CDO. Nagyayaya po yung anak ko na punta daw kami ng mall kasi gusto niya maglaro. Alam niyo na yung mga bata, gusto nila pumunta dun sa yung playground. And then sabi ko is dito muna tayo. Magtingin muna tayo ng mga pwedeng interesting na mga gamit. Kaya ng may nahanap kasi ako eh. Paglagyan ng mga collection ko. Mahilig kasi ako mag-collect ng iba't ibang klaseng mga rare na gamit. Yung mga sinauna, yung mga lumang gamit. Yun, mahilig po ako mag-collect dyan. Lalo na sa mga mga historic, may history, ganun. Gusto ko yan. Alam niyo kung bakit? Kasi gumagawa ko ng research, pinag-aaralan ko, tapos yun, bali kung wala akong ginagawa, kesa naman sa magmukmuk ako, at least may natutuhan pa ako. Kasi nga gumagawa nga ako ng research dun sa mga lumang gamit na meron po ako. And then yung iba rin, tinitignan nila yung mga nakukolekt ko. Gusto nilang yung iba gusto nila bilhin, gusto din yung iba rin gusto nilang i-trade. So yun, parang pastime, hobby na rin. Usually mga collectors, ano yan sila eh, medyo meticuloso pagdating sa mga gamit. Kailangan talaga is hindi naman 100%, kailangan ng talagang pulido yung pagkakagawa at saka original talaga siya, authentic. Hindi yung marami nowadays, kasi maraming mga imitation guys eh. Yung iba is madali lang masira, ganyan, lalo na sa mga gamit, ganun. So kailangan tignan mo ng maigi, ng maayos, kung tatagal ba yung gamit. Hindi pwede yung bili ka na lang ng bili and then wala pang isang buwan bumigay na or sira na. So yun lang, kailangan maging meticuloso po kayo, lalo na sa pagpili po ng mga gamit, para papakinabangan nyo po sa mahabang panahon. At saka yun, tatagal sa inyo. Okay, so yan, medyo busy kami, no? Ayan, finally tapos na kami halukay. And fortunately, meron naman kaming mga nabili. Oo, yun nga lang, medyo matagal. Oh, can you imagine, halos isang oras or more than an hour yata kami doon. And then masayang-masaya na po yung mga anak ko, lalo na po yung bunso kong anak, kasi dito na po kami sa mall. So bago kami go grocery, kakain po muna kami. Kain po tayo guys. Oo, so inabutan na po kami ng gutom. Ayan, so bilang isang padre di pamilya, kailangan din is you have to do quality time sa mga anak mo, sa misis mo, sa partner mo. Napaka-importante po yan, yung build ng relationship sa isang pamilya. Hindi po nawawala dapat yan. Yung upbringing mo sa mga anak mo hanggang sa lumaki sila, kailangan talaga is yun eh, turo yung guidance mo. Para meron silang disiplina pagka
tumanda na po sila at magkaedad na. Saka siyempre bilang magulang, responsibilidad po natin yan. Oo, kahit na anong mangyari yung mga anak natin, diba? Kailangan po talaga nila ng patnubay sa atin. Itong bunso ko is tuwang-tuwa na, dito na kami. Sabi nga niya sa akin, pa, pahinging money, pahingi daw ng pera, sabi niya. Tuwang-tuwa ako hindi ako, sabi ko is naku, naubos yata yung pera ko dun sa pinagbibili natin, pero at least talagang titira-titirahan ko ya. Hindi ko matitis po yung bunso ko ang cute-cute pa naman. Kaya yun, kaya meron talaga siya. Oo, kasi minsan nga lang kaming pumupunta rito, tsaka minsan lang din kami pumupunta ng mall, kasi mostly talaga is pupunta kami ng sa pier, sa mga bodega, para i-update po yung mga supply, yung mga stocks, kung asan na ba or dumating na ba. Kasi nga sa tema ng negosyo namin, hindi kami pwedeng patulog-tulog. Kailangan namin na i-monitor, kailangan namin na tawagan po yung mga supplier para sa ganun updated kami kung kailan po yung darating po yung mga stocks. Opo, para kasi bilang isang negosyante, maliit man ang malaki po yung puhunan, kailangan mo po is i-rolling po yung pera, yung puhunan mo. Kailangan paikutin nyo po yun. Oo, para hindi po siya hanggang doon na lang, hindi siya may stock. Yan, baga konti-konti lang naman. Hindi naman tayo ganun ka big time na negosyante, diba? Nagsisimula lang tayo sa maliit. Siguro maawa po yung Panginoon, balang araw suswertehin po tayo, bigyan po niya tayo ng medyo next step naman para maging more and blessed na businessman. Actually yun yung pinapangarap ko So yun, sana bigyan tayo ng blessings palagi. Saka yun din, yung good health sa pamilya, hindi lang sa atin, sa anak natin, saka sa buong pamilya. Para siyempre hindi naman pwede mayaman ka nga is hindi ka naman healthy, diba? So kailangan pa rin is andun pa rin yung kalusugan, kasi health is wealth. At saka siya yung pinaka kayamanan ng buhay natin, yung ating kalusugan. Mag-alas 8 na yata ng gabi, ang dami pa rin tao dito sa mall. Yung iba is tuwang-tuwa, yung iba ngayon pa lang yata sila pupunta, parang meron ding bibilhin, mga kailangan nilang gamit sa bahay, sa eskwela, or at kung ano-ano pa. Ako naman is pupunta po ako ng grocery, and then po yung anak ko po is andun po sila sa playground ngayon, naglalaro kasama yung ate niya. So kasama ko po yung misis ko, pati po yung panganay ko. Mag-grocery po kami. Bali, sinasabay na lang namin kung may mga lakad kami. Sinasabay na lang namin lahat ng mga pwede naming mabili or madala, para naman is isahan na lang. Yun yung pinakamaganda, para hindi ka na babalik-balik din. Tsaka marami pa rin tao actually itong mall is ito yung pinaka comfort zone
lalo na sa panahon ngayon. Tag-init eh, di ba? Kasi malamig, malinis, at higit sa lahat mabango. Yan. Pero ingat-ingat pa rin po kasi hindi natin alam yung mga tao na makakahalubilo po natin dito sa loob. Marami pa rin mga manloloko, lalo na sa panahon ngayon. Inflation, crisis. So kailangan maging mapagmatsyag tayo. I-secure natin yung mga gamit natin at all times. Tsaka kung meron tayong mga batang maliliit, huwag natin silang iwanan ng tingin. Oo, kasi baka malingat, merong kumuha, diba? Malaking problema po yun. Kailangan talaga nakamatsyag po kayo, lalong lalo na doon sa mga bata, yung maliliit. Anyway, dito naman po sa mall na to is ito yung pinaka namin official mall. Oo. Then yung isa din, yung medyo malapit na mall dito, pumunta rin kami dun minsan, lalo na pag marami kaming binibili, kasi yun yung isa yun sa pinaka pangmasa na mall dito sa Cagayan de Oro. And even sa even dun sa mga college days ko pa is dun talaga ako pumupunta. But anyway, yan, kailangan talaga is magaling ka mag-budget, di ba? Pagka nag-grocery ka. Nagulat na nga ako ang bilis tumaas ng presyo, di ba? Yung pagtaas ng mga bilihin, wala na yatang mura ngayon kaya inisip ko is kailangan talaga magsipag tayo para hindi tayo maghirap, kasi mahirap po talaga magiging mahirap ka talaga kung mahirap po maging mahirap. Kaya magsilbing aral po sa atin na magsikap po tayo. Oo, kasi mahirap, wala pong magpapautang, at saka iwasan po natin mangutang. Magsikap po tayo kasi pare-parehas naman po tayong merong kamay tsaka pa nagkakaiba lang tayo ng diskarte sa buhay tsaka pananaw. Yan. So pauwi na po kami. Magandang gabi po sa lahat. At ito po si Ray Reyes. Good night po. Bye bye.